Kinumpirma ni Senate President Vicente Sotto na may mga kumikilos para mapatalsik siya sa pwesto. Pero tumanggi si Sotto na pangalanan at sabihin kung ilan ang nagbabalak na tanggalin siya bilang Senate President. Sabi ni Sotto, ipinauubayan niya na sa mga kasamahan ang kanyang kapalaran. Ako naman, I leave it to our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his. Ay nako, Tuta Sotto, bakit nga ba kakapit tuko ka sa pwesto mong yan as a Senate President? Mas marami pang magagaling sa'yo, hindi mo deserve yan. Kung ako sa'yo, bumaba ka na lang dahil nakakapanggulo ko lang dito sa paglilitis sa mga kaso ng mga mastermind. O eto po mga kababayan, News That Matters at ating tatalakayin dito sa video na to yung mga baho ng mga gobyerno natin. Pero bago tayo tumulak niyan, huwag niyong kalimutan i-share, like, subscribe lamang po para updated po tayo sa mga balita dito sa ating bansa. Eto na po mga kababayan, panonoorin na po natin. Your country is being robbed by corrupt politicians. They steal your money, betray your trust, and sell out your future. But you have the power to stop them. Rise up, demand justice, and take back your nation. The world is watching. Be brave, be bold, Resign na, BBM. fight for the Philippines you deserve. God bless you. Para sa bayan mga kababayan, lalaban tayo at magprotesta para dito sa mga corruption na I'm already calling lahat ng members, lahat ng supporters, lahat ng full-time miracle workers dito sa Pilipinas, lahat ng kingdom leaders, nakikinig kayo ngayon, maghanda na kayo kasi dire-diretso na to. Yes. Tayo na ang pupunta sa Malacanang. Hindi natin sila hihintay na lulusubin tayo. Tayo ang lulusob. This time, Malacanang, hintayin nyo kami. Hindi kami maghihintay kay Tore. Kami ang hintayin nyo. 8 million Filipinos, 8 million kingdom members. This is now a call for us to rise up. Magandang gabi sa inyong lahat, sa lahat po ng mga kingdom citizens, sa lahat ng mga full-time miracle workers, at sa lahat ng mga tagasunod sa kingdom ministry, sa lahat ng ating mga kaibigan, ating mga supporters dito sa Pilipinas at sa makiisa kayo sa 16, 17, 18 o sa lahat ng pagtitipon ng not only INC, kayong mga kaparian, tayo lahat mga Katoliko, Muslim, kahit anumang relihiyon ninyo. Panahon na para tapusin ang bangag administration. Kaya nga, patalsikin nyo. I-pressure nyo. Pumunta kayo sa Menjola. Pumunta kayo sa malaking pagtitipon. At yung mga kapulisan na yan, mga kasadala na yan, sasama yan sa atin. Kaya ngayon, natataranta na si bangag. Matatanggal na yung mga na yan. Maawa kayo sa mga bata. Maawa kayo sa kinabukasan ninyo. Ako, kung may power lang ako, tanggal na lang, hindi lang tanggal ang mangyayari sa mga yan. Diba sabi ko, ilibig sa kumunoy yung mga yan. Sobrang kawawa ang taong bayan. Mga matalik mong kaibigan, gumawa ka na ng dapat mong gawin. Kung hindi, baka ngayong Pasko, wala ka na sa Malacanang. Yan o, hindi galing mo sa akin yan. Galing yun sa pinakamalapit na kaibigan ni Presidente Marcos Jr. Kapag nag-antay ng eleksyon sa Inday Sara, baka hindi siya manalo. Ako'y naninindigan po doon. Pag hindi natanggal si Marcos Jr. bagong 2028 at kapag nakaupo pa rin si Marcos Jr. sa 2028 at magkaroon ng eleksyon, hawak ni Marcos Jr. mga makina, hindi niya pananalunin si Inday Sara Duterte. Matandaan niya. Solid. Kaya kinakailangan ngayon pa lang si Santihin na si Marcos Jr. Parang makina nasa kamay ng isang patas na COMELEC. Kinakailangan baguhin din ang komposisyon ng COMELEC kung nais natin na isang malinis na eleksyon. Nakita nyo naman talaga COMELEC ginagamit bilang sandata laban sa mga kalaban sa politika. O paano tayo mananalo niyan sa 2028 kung di matanggal si Marcos? Ulitin ko po ha, kapag nandyan si Marcos
at siyang nagkokontrol sa makina ng eleksyon, hindi niya pananalunin si Inday Sara Duterte. Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, and Philippine Reserve Forces, along with all the citizens who dream of a better future for our country and our descendants, join our call to invoke our democratic right to have our voices be heard. Let us call upon people power. November 30, big rally, Vice Corruption, Vice BBM resign, si Baking sa pwesto si Bangag. Walang kwenta. Ayan mga kababayan, nakita nyo na yung mga halo-halong compilation dito, yung mga galit dito sa kay Bangag Marcos mga kababayan. Mag-resign ka na kasi parang hindi ka lalong nasasaktan araw-araw kapag napapanood mo yung mga social media na ikaw na lang yung nasa headline. Ayan po mga kababayan, panonoorin po natin yung kasunod dito, yung isa ring kasamahan na magaling na si Kuya Eds mga kababayan, na tungkol dito rin sa mga BBM administration, yung mga kabalbalan na ginawa ng administrasyon na to mga kababayan. Tumulak na po tayo sa video na yan. Magandang umaga po ang Kuya Ed. Bayan, reaction lamang po tayo. Baka may nakakalimot diyan. Gold reserve of 129 billion. Question. PhilHealth 89.5 billion. Question. Maharlikapan of 250 billion. Question. GSIS 62.5 billion. Question again. DSSS of 62.5 million. A billion. Question again. The Land Bank of the Philippines 62.5 billion. Question. PDIC of 117 billion. Marcos Confidential Fund 4.5 billion. The Floodway Ghost Project of 500 billion. The bank loan for health and in rural area of 28.7 billion. Total of 130 billion 666 million plus. Asan na? Bayan. Nananawagan kami sa mga total bayad na pala eh. Ito ang inyong kadakilaan, ang inyong pagmamalabis at ang inyong kabaliwan sa inyong among magnanakaw. Yan. Solid. Talagang magnanakaw yan. Lahat po yan, wala yang kasagutan, wala yang eksplanasyon. Nadagdagan pa po yan, yung panibagong utang, saan na namang napunta. I think malaki na. Trilyon na. Above the limit of trillion ang utang ng inyong Pangulong adik at magnanakaw. Tapos masama ang loob ninyo kapag nagsasalita kami. May mga banta pa kayong ipakulong. Ang mga lumalaban o tumutuligsa. At tatanggalan nyo ng benepisyo ang mga retirees. At ang kengkoy ninyong Rimulya nagpalabas ng fake news ng warrant of arrest sa ICC galing para kay Bato at para kay BP Sara. Gago! Ha? Alam nyo ba yan sa totoo lang? Hindi ko din gusto ang makasakit eh. Pero kung magtatanga-tangahan po kami at magtatanga-tangahan ako, parang hindi ko nakikita na ginagago nyo na ako. At ginagago nyo kami. Tignan nyo. Nagtaas ng average ng utang natin ha. Hindi lang yan 13. I think 17 plus. Ang putang ina pang mga loyalista, kung makapuna, makakomment, mula ulo hanggang paa.
Mga bayaran yan. Comment mga naman trolls. kayo ngayon kung saan napunta. Ang tanong ko sa inyo, yun lang, nasa ibabaw lang, gold reserve of 129 billion. Saan po napunta? Yan lang po ang itatanong ko sa inyo kung napapansin ninyo. Isa lang. 129 billion ang pinagbentahan ng 25.5 ton of Philippine Reserve Coal. Ayan. Banat, mga loyalistang buwang. Banat, mga loyalistang adik. Banat. Kasi bakit? Napunta pa kayo ng Davao, ha? Walita ko, nasa Davao kayo. Sa Davao kayo nagre-recruit ngayon ng mga fake news at ng mga BBM trolls. Yes, marami dyan, mga BBM kaya trolls. paalala lang, sa lahat, nasa Davao sila ngayon. Kaya alarma sa mga gusaling, pwedeng total kahit ano naman ang gawin ninyo hindi kayo mananalo. Kasi bakit? Hindi ninyo kayang ipaliwanag yung nasa likod ko. Sige nga, trolls. Alin dyan ang po pwede ninyong ipaliwanag kung saan napunta? Nakinabang ba tayo? Nakinabang ba ang Pilipinas? Nakinabang ba kayo? O nakinabang lang sila Saldico, si Romualdez, si First Lady? Meron palang opisina, Office of the First Lady. Wow! Tangina! Hindi ka pa ba sapat sa opisina sa LA? Okay, sige. Continuous lang tayo, mga buwang, mga adik na trolls. Tingnan nyo, sagutin nyo naman, ha? Mr. Chair. Ayan, nag-aantay ako, ha? Yan yung mga malapit na mag-isang buwan. ng BBM. Malapit mag-isang buwan. Dito sa Mindanao. Dito sa Mindanao. At bago ka pumunta ng Mindanao, please look this first. Kung kayang sagutin ng mga BBM trolls yan, mga kababayan, kung saan napunta yung mga ninakaw nila. Ang daming pera natin, mga kababayan. Paalala sa lahat ng DDS, eto lang ang pangsupalpal sa mga gagong trolls. Eto lang ang gagamitin ninyo sa mga gagong trolls. Wala na po silang maisasagot. Tapos yung number 1 lang, gold reserve amounting of 129 billion, pointing the currency of 25.5 ton Philippine gold. Nasaan na ang pera na yan? So, ayan, mga kababayan, nakita nyo naman yung sinabi ni Kuya Eds na kung saan yung mga BBM trolls, mga bayaran dito sa social media, mga kababayan, yung mga pro-Marcos na para lang siraan itong mga anti-BBM, mga kababayan. Na kung saan sinabi ni Kuya Eds na yan yung mga ninakaw ng mga BBM, mga kababayan. Ang dami pong perang nawala dyan. So, ito ang pinaka-worst na naging pagnanakaw na nakita ko dito sa history ng Philippines, mga kababayan. Ang pinag-uusapan po dyan, billions, hindi trillions, mga kababayan. Ganyan po kagarapal tong mga to. Kaya dapat tong mga to, makakulong talaga, mga kababayan, no? Dapat pagdusahan nila dahil kulang pa kung ikukulong lang sila dito sa Pilipinas. Dapat doon sila sa dahig din kung saan nila kinulong yung ating dating former president. At yung ipapalit pa niya, ito ipapakulong si Tatay Digong, mga kababayan. Ganyan kabangag itong ating presidente, mga kababayan. To our peers. The Senate President is always, or the Senate President should always leave it to the wisdom and the trust and confidence of his colleagues. Ayan, mga kababayan, si Tuta Soto, mga kababayan, nakapit ko talaga dito sa kanyang posisyon, mga kababayan. Maganda sana kung itong mawala at saka si Ping Lacson para solid na solid po yung pag-iimbestiga dito sa mga mastermind, yung mga sindikato na tinatawag dito, yung mga synchronized syndicate, mga kababayan, yung pinagplanuhan na talaga nila, yung pagnakaw nila ng pera ng taong bayan. Na kung saan isa ito sa mga binabayaran nila para protektahan yung mga sindikato. Silang dalawa ni Ping Lacson.
Na mas mainam sana kung wala ito at may ilagay na lang sila boss sa Senator Marcoleta at sila Senator Alan Peter Cayetano. Na kung yan ang dalawa ang maglilitis, nako may paglalagyan tong sila Romualdez, sila Saldico at saka yung amo nilang tong si BBM, mga kababayan. O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Maraming salamat po sa panonood dito sa video. Pero bago ho yan, huwag niyong kalimutan munang i-share, i-like, subscribe nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan yung mga videos na to at updated po sila. Lalo na yung mga OFW natin nasa malayong lugar. Maraming salamat po mga kababayan. News that matters and God bless.